Let's all read together the Word of God that is taken from the book of John, chapter 20, verses 19 to 23. On the evening of that first day of the week, when the disciples were together with the doors locked for fear of the Jewish leaders, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." After he said this, he showed them his hands and side. The disciples were overjoyed when they saw the Lord. Again, Jesus said, "Peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you." And with that, he breathed on them and said, "Receive the Holy Spirit. If you forgive anyone's sins, their sins are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven." Let us pray. Lord, we bless you and thank you for your word. Ay po magpala na yung mga salita pang Jesus. We pray, Lord God, the spirit of wisdom and revelation will be upon us, Lord. Imulat mo ang paningin, pandinig, upang ano man ang nais mong sabihin today, Lord God. Ito po ay aming makikita, maririnig, pang Jesus, sa pamagitan mo, Holy Spirit. Salamat po, Panginoon, that you are with us, and we humble before you, Lord God. That sa oras na ito, wala pong kakayanan, pang Jesus, maghayag ng salita mo, tago mo sa likuran mo, Lord. And I pray, Lord God, that your presence, oh Lord God, will manifest in our midst as we come together as your church, as your people, oh Lord God, to worship you even as we study your word. Salamat, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Tayo. Praise God for this another day that the Lord has given us to come together. And the word of the Lord, ang message ng Panginoon sa atin is knowing the Holy Spirit. And ito yung Holy Spirit is another person in the Trinity. And today we will know more of the Holy Spirit. So in the book of John 20, verses 19 to 23, ito yung time na si Jesus Christ ay nabuhay na maguli. He was resurrected after 3 days. And on this chapter, sabi dito na si Mary Magdalene who came early in the morning, he came to the tomb. And nung he came in the tomb on that week, on the first day of the week, nakita niya na yung stone has been taken away from the tomb. At nakita niya na si Jesus is wala na dun sa tomb. So ang ginawa ni Mary Magdalene, he ran to Peter and to other disciples, at ito namang other disciples, together with Mary Magdalene, they came, pumuntahan nila ang tomb, pinuntahan nila where Jesus was inilibing. At ito nga, after, on the night of that same day, etong mga disciples, after noon, nang nangyari na yon, nakita na ni Mary Magdalene, Jesus ay nagpakita na kay Mary Magdalene. He was risen and nagpakita siya unang-una kay Mary Magdalene. And at nung gabi na yon, at the evening of that first day of the week, ito yun, the disciples were together. At muling nagpakita sa kanila si Jesus. Nung sila ay magkakasama, the disciples were all together. At ang doors ay locked dahil nga sila ay takot sa mga Jews, sa mga Jewish leaders, because malaki ang persecution na ginagawa ng mga Jewish leaders. Sila yung mga hindi nananalig kay Jesus. At takot sila, habang nakasara ang pintuan, Jesus came and stood among them. So nagpakita si Jesus. Ito after that he was resurrected on the first, sasabi na, day of the week. And sabi ni Jesus, "Peace be with you." And after he said that, he showed his hand and his side, at pinakita niya nga yung kanyang kamay, na mark that he was crucified, at yung tagiliran niya, na di ba ay siya ay tinusok sa tagiliran kung saan yung dalisay na tubig ay lumabas sa kanyang tagiliran. Nagsisimbolo din ito ng Holy Spirit at ito ng life. At yung pinakita niya na ito mismo, I am Jesus who is alive. I am Jesus, that I am resurrected. I am not dead. And so the disciples were overjoyed when they saw the Lord. Kaya nung ano sabi ni Jesus? Again, Jesus said to them, nung pagka pinakita niya na ang kanyang kamay, with the mark na siya ay pinako sa krus, and then the Lord said again, "Peace be with you." And then Jesus said, "As the Father has sent me, I am sending you." Kung paano ako sinugo ng Ama, Jesus said, kung paano ako sinugo ng Ama, sinusugo ko kayo. And then the Lord said, "And
with that, He breathed on them. Hiningihan sila ni Jesus, the disciples, hiningihan sila ni Jesus. And the Lord Jesus said to them, receive the Holy Spirit. So ito yung first time na ang Panginoong Jesus after siya ay nagpakita sa kanyang mga disipulo. Ang kanyang mga disipulo ay hiningahan niya at inutusan niya, sinabi ni Jesus sa kanila, tanggapin niyo ang banal na Espiritu. So nakita natin na because Jesus is preparing His disciples, that after ng 50 days, di ba? Bago pa siya umakyat sa langit, it takes 50 days. Doon ng Pentecost, na siya ay umakyat sa langit. So He is preparing itong mga disipulo na ito because Jesus is about to leave at about to ascend to heaven to return back to God the Father. And so, dahil nga merong great commission na ibinigay ang mga disciples kay Jesus, kaya sinabi niya, kung paano ako sinugo ng Ama, ngayon kayo ang sinusugo ko. At anong ibinigay, anong iniwan sa kanya ni Jesus sa kanila ay ang banal na Espiritu. Kaya He breathed on them the Holy Spirit. At ito nga yung Holy Spirit na tinanggap nila, kung saan sa pamagitan ng 12 disciples, dumaganap ang salita ng Panginoong Jesus. At ito nga yung sinasabi sa kasulatan, sis, na ang salita ng Panginoong Jesus ay dapat ipangaral. Yun ang sinasabi sa kasulatan. Kaya pinaalala ni Jesus sa kanila na itong sinusaad sa kasulatan, that it is written, thus it was necessary for Christ to suffer and to rise from the dead on the third day. So ito na, naganap na yun ang kanyang muling pagkabuhay. And that repentance and the remission of sins should be, sinasabi niya, dapat. Hindi ito isang ano lang na, kundi isang command ni Lord na dapat ipangaral. Kanino ipapangaral ang kaligtasan, ang kapatawaran ng kasalanan, at ang pagpapatawad sa kasalanan ay kailangan daw ipangaral sa lahat. Ibig sabihin, hindi lang sa isang bansa, sa dalawang bansa, sa Jerusalem, kundi sabi niya, kailangan, dapat itong ipangaral. Ang kaligtasan, ang kapatawaran ng kasalanan ay papangaral sa pamagitan sa pangalan ng Panginoong Jesus, saan? Sa lahat ng bansa all over the world. Dahil ang kaligtasan ay nasa pamagitan lamang ng Panginoong Jesus. So, sabi doon, that repentance and remission of sins should be preached in His name. Kaninong pangalan? Not on the name of Allah or anything else, not on the name of the Buddha, not on the name of any santo, kundi sa pangalan ng tanging Diyos natin na buhay, nagkaharing makapangyarihan sa pangalan ng Panginoon, ipapangaral ang salita, dapat ipangaral, sinabi niya, sa lahat ng bansa, beginning sa Jerusalem. So nakita natin, ang pinagkaloob ng banal ng Diyos ay ang banal na Espiritu na tinanggap nga nila. So, kaya nung bago umakyat si Jesus, pinagbilinan niya, tinagubilan niya ang kanyang mga disciple na huwag kayong aalis sa Jerusalem, but wait upon me, wait upon the promise of the Holy Spirit, whom God will send in my name. At sabi nga, intayin nyo na babalutan kayo that you will be clothed from the power that come from the Most High God. So, yung manifestation ng Holy Spirit na tinanggap nila, yun ang nangyari sa Acts 22 na, ito naman yung time of Pentecost, na dinalaw sila ng banal na Espiritu at nang manifest ng Holy Spirit, kung saan yung sound, sabi doon, sound like a blowing of a violent wind. Dumating sa kanila at dumapag sa kanila, like dilang apoy, na ito nga ay sila'y napuspos ng banal na Espiritu, kung saan itong mga disciple ay nagsalita ng iba't ibang wika. At sila ay napuspos. Kaya yung mga tao, nung sila ay nakita nila, na ang mga tao ito ay nagsalita ng iba't ibang, that was the time yung greater Holy Spirit invasion ay nangyari on the time of Pentecost, when Jesus Christ is about yung siya ay umakyat na sa langit. Iniwan ni Jesus ang kanyang spirit, at ganun din naman, ang banal na Espiritu ay iniwan niya sa atin. So tayong lahat, ito yung, ang Holy Spirit, God the Father, God the Holy Spirit is one. But tandaan natin, yun nga sinasabi ko, God the Father, merong role ang God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. Kung ang God the Father, siya yung manlilikha,
Siya yung nagplano ng salvation ng mankind and the destruction of Satan. Di ba kapag ka ang isang nagpatayo ka ng isang bahay, may blueprint ang isang bahay, may plano na ang bahay. So God the Father, siya ang nag-design ng plano ng redemption of mankind and destruction of Satan. Because kailangan niyang mamatay si Jesus para i-destroy niya si Satan at para magkaroon ng kaligtasan ng tao. So ang Diyos ang nagplano ng lahat, and God the Son, siya ang nag-execute ng plano na yon. Siya yung namatay sa krus, siya ang tumubos sa ating kasalanan. Dahil sa kanyang kamatayan, He destroyed Satan. At nga ang Holy Spirit naman, siya na yung maintainer, siya yung nag-fulfill ng redemption plan na ito ni God. Because without the Holy Spirit, Jesus Christ ay hindi siya mare-resurrect. Amen? And itong banal na Espiritu, ang fulfillment, because sa pamagitan ng Holy Spirit, inihayag niya ang katotohanan, inihayag niya yung ginawa ng Panginoong Jesus, at ito nga yung kaganapan ng lahat ng fulfillment ng ginawa ni Jesus on the cross. Kaya ang ating salvation, ang victory that Jesus Christ have done at the cross is already settled. Kaya lahat ng ating pangailangan ay tanging matatagpuan natin kay Jesus Christ, na tinapos niya na sa krus ng Kalbaryo ang lahat ng bagay, pinagtagumpayan niya ang lahat ng mundo. Yun ang sinasabi niya. Lahat kasalanan, ang lahat ng kaguluhan, ang lahat ng problema, struggles, kaya tayo laging magkoconnect palagi tayo sa salvation, doon sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Amen. So tingnan natin, si Jesus Christ, umalis siya, iniwan niya ang banal na Espiritu, pero the life of Jesus Christ Himself, siya ay puno din ng banal na Espiritu. Ang example ni Jesus Christ on the ministry na nung siya ay nabubuhay pa at siya ay nag-start ng kanyang public ministry, siya din ay puspos ng banal na Espiritu. Amen. Kung ano ang iniwan niya sa mga sa disciples, ang banal na Espiritu, but Jesus Christ also is filled by the Holy Spirit nung siya ay nag-start ng kanyang public ministry. Di ba si Jesus Christ, when He was conceived by the Holy Spirit, siya ay, nung siya isinilang, He was conceived by the Holy Spirit. So, ang kanyang DNA hindi galing sa tao, kundi ang DNA ni Jesus ay galing sa heaven. At nung siya ay na-water baptized, the Holy Spirit descended upon Him. Kaya nga sinabi ng Diyos Ama, ito ang aking anak. Sabi niya, He is my only Son, in whom I am well pleased. So, nakita natin ang Holy Spirit na nasa Panginoong Jesus. At nung siya nag-start ang ministry, in Luke 10:38, sabi niya dito, how God anointed Jesus of Nazareth with the power of the Holy Spirit. With the Holy Spirit and power. So nakita natin si Jesus, nung siya ay nag-ministry, nag-start ng kanyang public ministry after ng kanyang baptism, God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit. Yung kanyang display of power ay hindi lamang ay sa pamagitan ng banal na Espiritu. Kaya sinasabi doon, God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, who went around doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with Him. So si Jesus ay puspos ng banal na Espiritu. Kaya nga sabi doon ay siya ay nag-iikot, siya ay gumagawa ng maraming bagay para sa Panginoong Jesus. Ano ang ginawa niya? Nag-heal siya ng marami, at itong yung may sakit na yan are being oppressed by the devil. Kaya nakita natin lahat ng mga crippled, lahat ng mga bulag, may dinudugo, bingi, pipi, lahat ng lumapit sa kanya, lahat ng may sakit, walang hindi pinagaling si Jesus. At He went around doing good. Kaya yung kanyang pagpapamalas ng kanyang kapangyarihan, ito ay sa pamagitan ng Holy Spirit. Kaya di ba, nagpakain siya ng maraming tao sa pamagitan ng 5 loaves and 2 fishes. Tapos, ni-raise niya si Lazarus. So, ang display ng kanyang power ay by the Holy Spirit sa pamagitan ng banal na Espiritu. At, yun nga, ang banal na Espiritu, ang third person of the Trinity, na even si Jesus Christ ay He is filled by the Holy Spirit. So, lalo tayo na kailangan natin ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Because we cannot live
without the Holy Spirit. Tayong mga Kristiyano, we cannot live without the Holy Spirit. Hindi tayo makapamuhay na hiwalay sa salita ng Diyos, hindi tayo makakapamuhay ng tagumpay na hiwalay sa Holy Spirit at salita ng Panginoon. Amen? So, sino ba ang Holy Spirit? Ang Holy Spirit is, sabi sa Bible, the Holy Spirit is, in John 14:16, and I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with you forever. So, ang Holy Spirit is, sabi sa Bible, advocate. At ito nga daw, isusugo siya, I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with you forever. So, pinangako na ng Diyos Ama sa atin ang Banal na Espiritu na tatanggapin natin. At ito nga, ang Banal na Espiritu ay advocate, ibig sabihin, tagapagtanggol. Ang advocate is our helper. Ang advocate is our strength. Ang ating tagapagtanggol. At ang Holy Spirit will stand alongside sa atin para ano ang gagawin ng Holy Spirit? I-defend niya ang Panginoong Hesus. Siya yung magde-defend. Siya yung magdi-defend ng pangalan ng Panginoong Hesus. Siya yon, ang Banal na Espiritu. Kaya pag tayo ay nagwi-witness sa ibang tao, ang Banal na Espiritu ang kasama natin dahil nga siya yung magbibigay ng sense sa atin at ng wisdom kung paano natin iahayag ang pangalan ng Panginoon. Kaya being an advocate, sinasabi ng Bible, I will send the Holy Spirit. At sa pamagitan ng Banal na Espiritu, sabi ni Lord Jesus, I will convict the world of sin dahil ang mga tao ay hindi naniniwala sa akin. Pero sinabi ni Lord, when I send the Holy Spirit, ang Holy Spirit ang magpapatotoo na ako ang Lamb of God who takes away the sin. Unang-una, pinapatotoo niya is about sin, dahil nga daw ang tao ay hindi naniniwala sa Kanya, pero pag dumating ang Holy Spirit at tayo ginamit ng Espiritu ng Diyos para maghayag ng Kanyang salita, ang salita ng Diyos, siya yung magpatotoo na siya ang Lamb of God who takes away the sin. At ano pa ang sabi niya? Ipapatotoo niya, ipagtatanggol niya na si Jesus, siya ang matuwid na Diyos, that He will come to the Father. Kaya He is the righteous God. Wala siyang kasalanan at siya nga ay bumalik na sa Ama at siya yung matuwid, walang kasalanan. At sa pamagitan ng buhay ni Jesus, tayo rin ay nagiging matuwid. Why? Because ang buhay ng Panginoon ang tinanggap natin. Pag nasa atin si Jesus, yung Espiritu, yung Kanyang likas na pagkatao ang nananana sa atin. Amen? So, yun yung advocate. At ano pa ang sabi niya? Pag dumating ang Banal na Espiritu at pinangaral natin ang Kanyang salita, He will convict the world regarding judgment. Because sa pamagitan ng Kanyang kamatayan sa krus, He already judged the prince of the world, at ito nga si Satan. So, sa pamagitan ng Banal na Espiritu, He already judged, He already convict the world of sin, of righteousness, and judgment. Amen? Kaya yung ating pangangaral ng salita ng Panginoon, tayo ay hindi yun dahil sa atin. Ako nga, even ako, hindi ko inisip na ako ay gagamitin ng Panginoon dito kasi ako talaga sa totoo lang mahiyain. Sabi ko nga, hindi ako talaga marunong magsalita. Pero inisip ko lang talaga yung pag sinabi natin, di ba si Moses nga? Sabi ni Moses nung tinawag siya, Lord, Yahweh, hindi ako marunong magsalita. Sabi ni Lord, sino ba ang nagbigay ng bibig para makapagsalita ka? Di ba si God din? Kaya pag ipinangalan natin ang salita ng Diyos, kahit tayo ay hindi tatanggapin ang ating mga sineshare ng salita ng Diyos, magpatuloy lang tayo kasi ang Holy Spirit ang magpapatotoo na ang pinapangaral natin ay ang totoong Diyos, ang pinapangaral natin ay si Jesucristo na ating tagapagligtas. Kaya aabutin natin sa pamagitan ng Banal na Espiritu yung mga hindi pa nakakilala sa atin. Most especially sabi nga, when the Holy Spirit comes upon you, you will receive power. So ibig sabihin, pag tinanggap na natin ang Banal na Espiritu, kasama ng kapangyarihan doon. Diba? Sabi nga doon, Holy Spirit and with power. So ibig sabihin, may power na tayo. Tayong lahat ay may kapangyarihan na para tayong lahat ay magamit ni Lord dahil wala tayong lakas, wala tayong kapangyarihan,
Ang tanging lakas lamang at kapangyarihan natin ay si Jesucristo na siya ang magbibigay, mag-i-empower sa atin. To be a witness, unang-una, kanino tayo mag-witness? Sa ating mga Jerusalem. Sino ang mga Jerusalem natin? Ang ating mga family na hindi pa nakakilala sa Panginoong Jesus. Kaya kung di pa sila nakakilala sa Panginoong Jesus, i-prepare natin sila in prayer. Idulog natin sa Panginoong Jesus. Huwag tayong liliban ng pananalangin sa kanila na ang buong pamilya natin ay ma-born again, ang buong pamilya natin ay hindi makakilala sa Panginoon. Dahil walang nagaganap, malibang ito'y daanin muna sa Spirit. Ang lahat ng mga nagaganap in the flesh, ito'y unang pinagtatagumpayan in the Spirit. Kaya tayong lahat nanalig tayo, nakakilala sa tayo, because somebody has prayed upon us. May nag-intercede muna sa atin. May gumawa muna sa atin sa pananalangin, sa Espiritu. Kaya tayo'y nandito, nakakilala sa Diyos. Kaya ang ating kaligtasan, ang kaligtasan ng ating pamilya, kailangan daanin natin in the Spirit. Kasi nga, ang word ay yung ating tagumpay in the Spirit, kailangan binabattle muna natin ito in the Spirit. Kaya yung pananalangin ay napakahalaga para ang buong pamilya natin ay maligtas. Kahit yung mga kaibigan natin, mga katrabaho natin, idudulog natin sila. Ipapanalangin natin sa kanila ang kaligtasan nila. Kasi si Lord lang ang magdadala ng kaligtasan para sa ating pamilya. Amen? At i-claim natin, me and my whole household will be saved. Kaya nga, pag nakita nila ang buhay na binago nila sa atin, napakahalaga yung patotoo ng ating buhay. Kahit hindi tayo magsalita, pag nakita nilang nabago ang ating buhay, yun na ang pinaka-greatest testimony na makita nila sa atin. Because ang buhay natin na binago ng Panginoong Jesus, yun na magpapatotoo na tunay na ang Diyos ay buhay. Amen? Dahil walang makakapagbago. Kaya nga minsan, di ba sinasabi natin, pag nag-asawa, mababago ito. Pagka, di ba? Minsan sinasabi natin, pag nag-asawa siya, babaguhin ko siya, magbabago ang buhay niya, pero walang makakapagbago ng kahit sinong tao. Tanging si Lord lang ang makakapagbago ng tao. Amen? Sa pamagitan ng ating buhay, ang ating patotoo na tayong lahat ay transformed by God. Tayong lahat ay isang ano tawag doon? Patotoo, buhay na patotoo tayo para sa mga kapatid natin hindi pa nakakilala sa Panginoon Jesus. Amen? So, tayong lahat ay we have received the power. At ito nga ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. The Holy Spirit is the advocate. At pag sinabing advocate, we defend. Yung Holy Spirit ay nagde-defend. Dinedefend niya kung sino si Jesus Christ. At by the power of the Holy Spirit, dinedefend niya si Jesus Christ. At ino-convict niya ang world, itong mundo, sanlibutan regarding sin, regarding righteousness and judgment. So, ano pa? The Holy Spirit, sinasabi dito, the Holy Spirit is the Spirit of truth. John 15 verse 26, when the advocate whom comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth, who goes out from the Father, He will testify about me. So, ang Holy Spirit ay nagtetestify. Siya ang Holy Spirit. He is the Spirit of truth. Kaya nga kapag natanggap natin ang salita ng Panginoon, when somebody testify about Jesus, ang Holy Spirit is working within us. He is testifying within us. Nagtetestify siya, nangungusap siya. At ang Banal na Espiritu, by faith, dinadala niya tayo doon sa muling pagkabuhay na muli. Dinadala niya tayo doon sa presensya ng Panginoong Jesus. Yun ang Banal na Espiritu. The Holy Spirit is testifying within us kapag natanggap natin ang salita ng Panginoon, that the Holy Spirit, through the Holy Spirit, pinapahayag niya that He is the Son of God. At siya ang banal na Diyos na siya ay sinugo ng Ama. Amen? Kaya yun din ang panalangin ni Jesus Christ sa kanyang mga disciples at sa mga unbelievers. Diba si Jesus Christ on John 17, siya ay nanalangin sa Ama at itinagubili niya ang disciples at ganun din yung mga makikinig at makakakilala sa disciples niya kapag nangaral na ang disciples. Ang sabi ni Lord Jesus sa kanyang panalangin in John 17 verse 15 to 17, my prayer is not that you take them out of the world, but that you protect them from the evil one. They are not of the world, even as I am not of it. Sanctify them by the truth.
Your word is truth. So, ang Holy Spirit, pag ito'y tinanggap natin, sinasanctify niya tayo by the truth. Ibig sabihin, ibinubukod tayo ng banal na Espiritu ayon sa kanyang salita, ayon sa kanyang katotohanan. Kaya sinasabi ni Lord, hindi ang panalangin ko, Ama, ay tanggalin mo sila, itong mga disipulo na ito, at lahat ng mananalig sa kanila, tanggalin mo sila sa sanlibutan. Kundi sabi ni Lord, sila'y hindi sa sanlibutan, katulad kung hindi ako sa sanlibutan. Pero Ama, sabi niya, ibukod mo sila sa sanlibutan. Italaga mo sila sa katotohanan. Ikaw ang katotohanan. Kaya tayo, kapag tayo tumanggap sa salita ng Panginoon Jesus, we are sanctified by the truth. Yung katotohanan ay tinanggap natin, kaya tayong lahat ay nakabukod. We are set apart for Christ Himself at para sa gawain ng Panginoong Jesus. Kaya yung pagtatalaga ng ating buhay ay sa pamagitan ng banal ng salita ng Diyos. Kaya nga napakalaga yung ating pag-aaral ng salita ng Panginoong Jesus, palagi natin itong bubulay-bulayin. Dahil ang salita ng Panginoong Jesus ang nagtatouch sa ating mga puso. Lagi tayong tinatouch ng banal na Espiritu. Kapag tayo nag-aaral ng salita ng Panginoong Jesus, ang Holy Spirit tinatouch ang ating mga puso. Katulad ng lupa, kapag ang lupa ito ay matigas, diba, at diniligan mo ng diniligan, lalambot ang lupa. Ganon din tayo kapag tayo, yung puso natin ay diniligan ng salita ng Diyos, palagi tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon Jesus, ginagawang malambot ng Panginoon Jesus ang ating mga puso. Tinatouch ng Holy Spirit ang ating puso at ginagawa niya itong katulad niya. Kasi the more we come to Jesus, the more na pagbulay-bulayin natin ang kanyang salita, the more we will become like Him. Kung sino ang sinasamba natin, magiging katulad tayo ng kanyang salita. Magiging katulad tayo ni Jesus Christ. Kaya we are sanctified. Sabi ni Lord, sanctify mo sila, Ama, sa pamagitan ng iyong salita. At yung salita nga daw ng Panginoon Jesus, yun ang katotohanan. Sino ang salita? Sino ang katotohanan? Si Jesus. Kaya pag tayo ay lumapit sa Panginoon, sa kanyang salita, tayo ay sinasanctify niya, tayo ay binubukod ni Lord para sa kanya. Kaya ang salita ng Panginoon, sabi doon, I am the Spirit of truth, and I will teach them, sabi ni Lord, ako ang mag-remind sa kanila ng lahat ng aking salita. Pero kung hindi nga tayo mag-aaral ng salita ng Panginoon, paano niya i-remind sa atin ang kanyang mga salita? Sabi na, I am the Lord who will teach you all things and will remind you of everything that I have said to you. Pero the Lord, walang maire-remind siya sa atin kung hindi tayo mag-aaral ng salita ng Jesus. Kaya napakalaga yung ating morning na tayo ay nag-aaral ng salita ng Jesus. Pag wala tayong ginagawa, it's better na mag-start tayo meditating the Word of God. Amen? And Psalm 19 verse 14, let the words of my mouth, kaya ito sana sabi ni Lord let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, Lord, my strength and my Redeemer. So yung sasabi Lord, yung meditation ng ating mga puso. Let the meditation of my heart be pleasing, be acceptable to you. Kaya yung ating meditation, di ba sinasabi ni Lord, ni Joshua, nung si Moses ay namatay, at si Joshua ang ipinalit para puntahan, para, anong tawag dito, i-conquer na yung promised land. Ano sabi ni Lord? Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you will be successful and prosperous. So yung pala, ang susi ng ating tagumpay ay nasa pamagitan ng salita ng Diyos. Kaya ang meditation natin ng Word of God ay ang susi. Ang susi ng tagumpay natin ay kapag ang puso natin is right with God at ito nga ay nagiging tama sa Panginoong Jesus kapag tayo ay puno ng salita ng Diyos. Kaya ang susi ng tagumpay ay kapag ang puso natin ay puno ng salita ng Diyos, puno ng kanyang presensya. Amen? Sabi ni Lord, meditate on it day and night. Do not let this book of the law depart from your mouth. Wag daw hayaan nating mawalay ang salita ng Diyos sa ating mga labi. Kailangan na i-meditate natin ito. At ito pa ang sabi ni Lord, Proverbs 4 verse 20, my son, pay attention to what I say. Turn your ear to my words. Do not let them out of your sight. Keep them within your heart. Sabi ng Panginoon, bigyan niyo ng panahon ang aking salita.
Unawain nyo ito, intindihin nyo ito, bulay-bulayin nyo ito, ipamuhay nyo ito. Sabi ni Lord, turn your ear to my words. Do not let them out of your sight. Keep them within your heart. For they are life to those who find them and health to one whole body. Amen? Ang pangako ng Panginoon, buhay at kalakasan, health. Diba? Kung tayo ay nangihina, kung tayo ay merong nararamdaman sa ating katawan, ay ang solusyon, sabi doon, it is health to my whole, one's whole body. So lahat ng parte ng katawan natin, pagpapalain ng Diyos dahil sa kanyang salita. Kasi nga si Jesus ang salita. Kapag tinanggap natin, He will be upon our body, our soul, our spirit, our mind, our heart. Kaya walang puwang ang sakit, walang puwang anumang bagay na galing kay Satanas kapag tayo ay puno ng salita ng Diyos. So sabi ng Panginoon, bigyan yung panahon ng aking salita. Amen? At yun nga, ano pa? So the Holy Spirit is, ini-empower niya tayo. He testifies from within us. At ang Holy Spirit din, He sinasanctify niya tayo sa pamagitan ng truth sa pamagitan ng word of truth, sa pamagitan ng salita ng Panginoon. Sinasanctify tayo sa pamagitan ng truth. Amen? At ano pa? Ang Holy Spirit, He give us the grace so that we will walk in our ways. We will walk in obedience to God. Sis pa, ano? In John 3 verse 24, sabi dito, the one who keeps God's commands lives in Him, and He in them. And this is how we know that He lives in us. We know it by the Spirit He gave us. So, ano sinasabi dito ng Panginoon? The one who keeps His commands. Ang sino daw ang yung nag-obey ng commands ng Panginoong Jesus, the Holy Spirit will live upon us. Sabi doon, lives in Him. So the one who keeps the commandment of God lives in Him and He in them. Kumbaga, yung ating puso ay ginagawang tahanan ng Diyos kapag tayo ay sumusunod sa Panginoong Jesus. Kapag tayo ay sumusunod sa Panginoong Jesus. Tama na ang grace ay tayo ay naligtas. Diba, ang grace is sa pamagitan, ang kaligtasan. Pero pagkatapos nating naligtas, may tungkulin tayo. At ano ang tungkulin natin na yon? Hindi lang tayo naligtas. Ang tungkulin natin after tayong maligtas is ang sumunod, ang mag-obey kay Lord. Yun ang ating tungkulin. Hindi lang tayo ay tumanggap ng kaligtasan, pero after nating natanggap ang Panginoong Jesus, na siya ang nagligtas sa atin, namatay para tayo bigyan ng buhay, meron tayong tungkulin. Hindi lang tayo iniligtas ng Diyos, kundi meron tayong tungkulin para tayo sumunod sa Kanya. Kaya ngayon ang sinasabi ni Lord, that we must obey His commands. Ang grace ni Lord is hindi ibinibigay katulad ng ibang mga anong tawag dito, yung mga twisted na word of God. Di ba kung maano nyo, may nagsasabi na once we are saved, we are saved. Pero kailangan we must work out with our salvation. May pangangatal at may pagkatakot sa Diyos na tayo ay mag-obey din sa Kanya. Kasi nga iniligtas na tayo. Kung kayo ba ay dating iniligtas ng Panginoon, hinango sa kadiliman, mananatili pa ba tayo sa kadiliman? Kung tayo ay dati na sugarol, addicted sa droga, hinango ka ng gugustuhin niyo pa bang manatili tayo sa ganong kalagayan? Di ba hindi na? Kasi nga, may tungkulin na tayo. Na tayong lahat ay naligtas na. Kung ikaw ay dating tomboy, dating bakla, mabubuhay ka pa ba dun sa ganon? Hindi na. Because ang tungkulin natin, now that we are saved, is magpatuloy. Iniligtas tayo sa kasalanan, so magpapatuloy tayo na mamubuhay para sa karangalan ng Diyos, para sa Kanyang kalwalhatian, at upang maraming tao rin ang makakilala sa Kanya. Amen? Kaya si Paul, who is nagsasabi na, anong sinasabi ni Paul? Yung sinasabi niya, we are saved by grace and not through faith. We are saved by grace through faith in Christ Jesus. Sinasabi niya yon, we are saved by grace. Pero
si Paul, sinasabi niya rin, ang salitang, in 1 Corinthians, sinasabi niya, I die daily. I die daily. Na sinasabi niya, kahit by grace, natanggap ko ang kaligtasan, pero sinasabi niya, I die daily. Ibig sabihin, si Paul, inaano niya na siya ay patay sa sarili, kumbaga, namamatay siya sa kanyang will. Because nga ang tao ay nagkakasala when once tayo ay nag-obey doon sa ating will. Kasi may will ang tao may free will na binigay ang Diyos sa atin. At doon, yun ang struggle natin. Kapag ang will natin at hindi ang will ni Lord ang nasunod natin, hindi tayo nakapag-fully surrender ng ating will sa Panginoon. Yun ang struggle na nangyayari sa tao. Pero ang katotohanan is we are saved by grace to faith. Yung Espiritu ng Diyos ay nasa atin na, pero we are nag-struggle tayo sa sin kapag tayo yung ating surrender life, yung ating will, ay hindi natin na isusuko sa Panginoon. Kaya sinasabi ni Paul, I die daily. Si Paul sinasabi niya, I die daily. Yung kanyang pamumuhay, palagi niyang sinasabi na ako'y patay. Namamatay ako araw-araw in my will. Kasi nga, kapag tayo ay nasa Panginoong Sus na, ang hinihingi ng Diyos sa atin, ay tayo ay lahat ay sumunod. Kaya ang pangako ng Panginoon, for those, sinasabi niya, who will follow me, my sheep hear my voice, and I know them. And they follow me, and I give them eternal life. They shall never perish, neither shall anyone snatch them out of my hand. Kaya yan daw ang mga sheep, ang mga tupa, ang sumusunod sa Diyos, ang mga tupa na sumusunod sa pinig ng Diyos at nagpa-follow sa Kanya, yun daw ang tatanggap ng eternal life. Hindi sila magpe-perish, but they will never be snatched out from my hand. Amen? Kaya sinasabi ni Lord, nasa katapusan ng mundo na ito, ay hiwalay niya ang mga sheep at ang mga goat. Ayun ang pagkakaiba ng sheep at goat. Ang goat, siya yung hindi sumusunod, di ba? Ang sheep, ang sinasabi niya, ihiwalay ko ang sheep at mga tupa in the end. At ito nga, mga sheep, ito yung mga tupa ay maamo, pero ang kaiba ng mga tupa, ng mga goat, ito yung mga nunuwag, mga hindi sumusuway, mga sumusuway. Hindi nakikinig sa salita ng Panginoon. Pero tayong lahat na kanyang mga tupa, dahil ang Panginoong Sus ang dakilang pasto ng mga tupa, tayong lahat na sumusunod sa Panginoong Sus, pagkakalooban niya tayo ng buhay na walang hanggan, and we will never perish. Amen? So, ang Panginoong Jesus, tandaan natin, pinagkaloob niya sa atin ang banal na Espiritu, so that empower niya tayo at isanctify niya tayo sa truth. Amen? Dahil tayong lahat ay mga anak ng Diyos, pinangako ng Ama, nagsasamahan tayo ng banal na Espiritu hanggang sa muli niyang pagparito. Amen? So magpasalamat tayo sa Diyos because God is working in our lives. Patuloy niya tayong isinasanctify, katulad ng salita niya. Because nga, ang Word of God is the Holy Spirit who's sanctifying us daily. Amen? Sinasanctify niya tayo daily, katulad ng ginagawa natin ngayon.